Realistic na nga ba ang NBA dream ni Kai Sotto, GOAT fam? Iyan nga ang tanong ng maraming Pinoy basketball fans matapos ang amazing performances ni Kai sa nakalipas na FIBA Asia Cup qualifiers. At tila nga dinala ni Kai Ju ang confidence na nakuha niya sa torneo na ito papunta sa kanyang koponan sa Japan B-League, kung saan ngayon nagdodomina ang 7-3 center. Kaya naman ngayong araw sa GOAT's Descendants ay pag-uusapan natin kung posible na nga ba talaga na makapasok sa NBA si Kai Sotto. Tara at pag-usapan natin yan, GOAT fam! Magsimula tayo sa Summer League stint ni Kai kung saan una niyang natikman ang quality ng NBA competition. As we all know nga ay nabangko ang ating kababayan sa short stint niya with Orlando Magic. Na-expose kasi ang kahinaan ni Kai in terms of his ability na i-contain ang perimeter dahil medyo slow-footed talaga si Sotto, GOAT fam. He lacked the strength din para kumuha ng box-out at rebounds, kaya naman nakapaglaro lamang ng 2 games si Sotto, averaging just 3 points, 3 rebounds and 2 blocks para sa Magic Summer League team. Nakapaglaro rin sa World Cup si Kai, subalit he had a rather forgettable stint para sa ating national team. Kaya naman nang mawalan na talaga ng pag-asa ang mga Pinoy basketball fans sa future ni Kai, ay biglang gumanda ang laruan ng player na ito. Nagsimula nga yan, GOAT fam, nang mapalitan ng bagong head coach ang Gilas Pilipinas in Coach Tim Cone. Si TC utilized Kai well at ginawa nga siyang playmaking big man. Alam naman natin, GOAT fam, na all throughout ng career ni Kai Ju ay nagpakita na ito ng potential sa paggawa ng easy baskets para sa kanyang mga teammates. Swak na swak sa sistema ni Coach Tim si Sotto, kaya naman talagang nag-thrive ito under his new coach sa Gilas. Kitang-kita sa laban against Latvia noong OQT kung gaano ang height at interior defense ni Sotto ang nag-impact ng upset para sa ating national team kontra sa rank number 6 sa buong mundo ng time na iyan in Latvia. Kai had 18 points, 8 rebounds and 1 block to get the job done para sa Pilipinas. Dahil sa panalong ito ay pumalo na nga sa all-time high ang confidence ni Sotto, GOAT fam. Sa ngayon nga ay tila siya na ang best local player na meron ng Gilas Pilipinas. Evident sa 4 na laro niya nitong FIBA Asia Cup qualifiers kung saan nag-average ang 7-3 center ng 15.5 points, 12.5 rebounds and 3.8 assists per game para sa perfect 4-0 record ng ating national team. Ipinakita nga ni Kai, GOAT fam, sa recent game nila kontra New Zealand ang full display ng kanyang playmaking with team high 7 assists. Sa laki ni Kai Ju ay kitang-kita niya nga ang mga open man over his defenders. Talagang na-unlock na ni Coach Tim Cone ng buong skill set ng 22-year-old big man na ito, na tumulong din kay Kai hanggang sa pagbalik niya sa Japan. Sa huling 6 na laro ni Sotto para sa Alphas ay may average siya na 15.8 points, 10 rebounds and 2.3 assists per game. Winning 5 out of their last 6 games sa B-League. Patuloy nga na gumagawa ng ingay si Kai at marami ng mga basketball fans all around the world ang nag-i-speculate na may chance na mapansin si Kai Ju ng mga NBA scout. At the end of the day ay dinodomina ng ating 7-3 center ang B-League na parang pang-international import ang laruan. At just 22 years old ay hindi may tatanggi na may mapipigapang potential sa batang ito. Kung patuloy nga ang mga ganitong klase ng performances ng isang Kai Sotto ay hindi talaga malabong magkaroon siya ng isa pang chance para mapatunayan ang kanyang sarili sa kanyang NBA dream. Ngunit ano nga ba sa tingin nyo, GOAT fam? NBA quality player nga ba talaga ang isang Kai Sotto? Magkaroon nga kaya ito muli ng chance na makabalik sa NBA court? I-komento nyo lamang ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan.